Good morning mga kabahay, dito po tayo ngayon sa Paseo de Lipa, sa Lipa City, Batangas para ipakita sa inyo ang isa sa mga model unit na in-offer nila dito sa project ito. So yan po nasa harapan natin. By the way, ako nga pala si Chad Ricafort sa Poco Real Estate Broker at nanonood po kayo ngayon ng aking house tour for Larissa Single Attached Unit. Okay, so si Larissa Single Attached Unit po ay merong minimum lot area na 100 square meter and a floor area of 90 square meter. 4 bedrooms, 2 toilet and bath, pwede ka mag-park ng isang sasakyan. Complete turnover and available through bank and Pag-ibig financing. So itong si Paseo de Lipa po ang isa sa mga marerecommend kong project ito sa Lipa, Batangas. So kung naghahanap kayo ng magandang klima, pwede nyo i-consider itong si Lipa. So sa ngayon po, 9 AM na pero nasa 25 to 26 degree. So ngayon po ay March. So para sa akin, medyo malamig po yung klima na yan, ano? Maramdaman mo talaga yan pag pumunta ka rito sa project na to. So, isa pa po sa mga advantage nitong ating Larissa unit ay meron na po yung screen door. May makita nyo. May mga screen na rin po yan sa bawat bintana. Merong fresh water storage. Papakita ko rin po sa inyo. May mga grills na po sa bawat bintana. At meron pa pong pre-solar panel. So, talaga pong halos wala ka rin papagawa. So, wala pa lang po siyang bakod, pero syempre, secured naman po itong subdivision natin. Okay, so pasok po tayo. Ikutan muna po natin yung property. So, minimum lot area na 100 square meter ay mula po dito sa firewall niya. Diretso po yan. Hanggang dito po sa sidewalk na to diretso. No? So, yung pong poste na yan, hanggang dyan po yung ating minimum lot area na 100 square meter diretso. Pwede ka magbakod po dyan. So, itong mga bato na to sa kanyang parking ay wala pa po yan. So, para lupa pa lang po yan. Ano? So, wala pa rin po siyang landscape katulad niyan. So, ito po yung sinasabi ko po sa inyo na screen door. So, yun na po yung actual na turnover niya. Dito muna po tayo. So, sa lanay, meron kang 2 meter na setback dito. May sliding door ka pa. May screen door din. At sa likod, meron ka pang space for laundry area or service area, dirty kitchen. So, yung property line mo, hanggang dito po yan sa firewall na ito. So, pwede ka magbakod hanggang dito. And ito po yung sinasabi ko sa inyo na fresh water storage or rainwater catcher. No? So, yan, naka-connecta po yan dun sa ating alulod. And then, yung mga malilinis sa tubig, pwede yan gamitin para po sa pagdidilig na halaman, panlinis dito sa labas po. Okay, so, yan. So, pakita ko lang po sa inyo itong dirty kitchen po. So, yan na po yung actual turnover. I think may mga outlet ka pa dyan. So, pasok naman po tayo ngayon sa kanyang main door. Ito yung kanyang main door na solid panel wood. And may mga yung kanyang lock set, ano. Maganda na rin naman po. Mukha na rin safe kayo dyan. So, ito yung kanyang living area. So, medyo para sa akin, sakto lang yung laki ng living area. Pero ito kasi, itong pader na to, ito yung pader dun sa bedroom, sa ground floor. May makita po ninyo. Pero pwede nyo pong tanggalin yan kasi ito ay hindi naman po siya bato. Pwede mo siyang tanggalin para maging malawak po itong kanyang living area. Ito yung kanyang dining area. So, para sa akin, sakto lang din po ang laki. Makakaikot ka pa sa dining area mo. At ito yung kanyang kitchen area. Okay? So, yung kitchen area niya, itong countertop, ganyan na po yung actual na turnover. Okay? And then, may mga cabinet na rin po sa ibaba po ng countertop. So, yung space ng refrigerator at ng gas range mo, yan na po yan. Ito lang pong wala pa po, no? Yung mga cabinet na yan. So, yung mga gamit din pala dito, yung dining table, yung mga sofa, wala pa po yan. Pero yung tiles, yan na po yung actual turnover. So, meron pala silang dalawang klase ng turnover. May tiles na katulad yan, meron din pong wala. So, medyo mas mura po yung wala pa. Pero kung talagang ayun na nang may papagawa pa, mas okay din po yung may tiles. Ano? Ito naman po yung
bedroom sa ground floor. So, single size bed lang po nilagay nila pero napakalaki pa po ng space dito. So, mga double size bed, kasya pa rin naman po. May space ka pa rin naman, may lakaran ka pa rin. And meron kang maluwag na space dito for built-in cabinet. Meron ka rin magandang pintuan dito. Maganda rin yung kanyang mga doorknob na ginamit. Hindi ko lang pala napansin, so pasensya na po, pakita ko lang sa inyo, no? May mga, ito yung mga screen niya. Lahat ng bintana po, may mga screen, may mga grills, at maganda rin po yung pagka-aluminum po nung kanyang mga bintana. Diba? Okay, tayo ngayon dito sa toilet and bath. Okay, so sa toilet and bath, actual turnover na rin po ito ng lavatory, toilet, ng tiles. So hanggang dyan lang po yung tiles. So half lang ano. So, medyo, para sa akin, medyo mababa lang yung kisame ng toilet niya. Toilet and bath. Pero okay na rin naman po. So actual turnover din ng shower head. Itong shower area, medyo maluwag. Kasi 90 cm po ito, no? And ito po yung kanyang bintana. So, hindi mo kailangan ng exhaust dito kasi meron kang malaking bintana. Maganda na rin, ano? May grills din, may screen. PVC type yung kanyang pintuan. At ito naman yung pintuan, palabas po ng dirty kitchen. Pakita ko lang din po sa inyo bago tayo umakyat. So, steel door po yan. Bakal po, no? Ayan. Magandang klase din po. So, maganda rin po yung lock set na ginamit. At meron siyang additional na screen door pa dito. So, talagang pinag-isipan po yung mga kailangan natin sa bahay. So, ito naman yung kanyang railings, yung hagdan. Solid panel wood po ang ginamit. Mukha rin naman po solid yung hagdan niya. Pakita po natin. Makapal po yan, malapad. So, mukhang okay naman po para sa akin. So, ito lang po yung di pa kasama, yung cabinet sa ilalim. Pero pwede mong gayahin yan. Pwede mong gawing additional storage po. So, yung sa lapad po ng hagdan, I think mga 85 to 90 cm din po. Maluwag pa rin naman. So, pag-akyat po ninyo sa second floor, papansin po ninyo na naka-vinyl planks po siya. So, ayan na po yung actual turnover. So, ito yung mga kwarto. Pero dito muna po tayo sa toilet and bath. Meron ka rin additional storage pa dito. Tulad niyan. Lagay ng mga toiletries. And medyo madilim lang kasi wala po silang ilaw na nilagay dito. Pero same lang naman po yung laki. At saka po yung mga fixtures po na ginamit. May bintana din po siya. Hindi ko na kasi masyadong ikot sa toilet and bath. So, dito tayo sa mga kwarto. So, ito yung master bedroom. Okay, so meron kong space dito for built-in cabinet. Pwede kang maglagay pa ng table dyan. Yung mga bintana niya. Naka-screen. May mga grills. Sliding, hindi pala sliding. Only type. Window. Ayan. Ganda rin. So, ang nilagay po nila na kama ay I think parang queen size bed. Maluwag, no? Kasi may salamin pa sila nilagay doon. Pwede kang maglagay ng maliit na side table. Makakalakad ka pa dito. At mataas po yung kisame. Okay? So, ito naman yung kanyang second bedroom dito sa second floor. So, ito maluwag din. Kahit sabihin natin na maglagay ka ng queen size bed dito. Hanggang dito yan, queen size bed. So, ito kasi single size. Pero maluwag pa rin, maglagay ka ng malaking cabinet dito. Okay pa din. Okay. And mataas din yung kisame.
Merong dalawang bintana din po itong kwarto na 'to. Maganda rin po yung mga pintuan na ginamit sa bawat bedroom. At ito naman yung kanyang, last bedroom po dito sa second floor. Bali pang-apat na kwarto po ng bahay na 'to. Ito medyo mas maliit compare mo dun sa dalawang kwarto sa second floor, pero maluwag pa rin. Single size bed, kung mga double size hanggang dito 'yan. May table ka pa mailalagay at meron kang space dito for built-in cabinet. So, mataas din ang ceiling. Isa lang po yung bintana niya unlike sa dalawang kwarto 'no. Okay, so yan po ang aming Larissa single attached. Sa computation po, ito po makita nyo ngayon sa screen ninyo. Yan po yung computation for bank financing. So yan po yung for complete turnover. No? So may tiles na rin pong kasama. So nandiyan po yung total contract price, reservation fee, down payment, monthly amortization at required gross monthly income. Sa Pag-ibig naman po, ito naman ay yung total contract price. Nandiyan na rin po yung reservation fee, down payment, monthly amortization at required gross monthly income. So i-post nyo na lang po para makita nyo po yung computation. Pero yun po ay possible magbago. Depende po kung kailan nyo po mapapanood itong video ko na ito. Okay? So sa mga amenity pala, syempre maganda po ang ilalagay nila dito. Meron silang basketball court, clubhouse, swimming pool. Same po nung project nila sa Cavite. Talaga naman pong napakaganda ng mga developments. At kung interested na po kayo mag-reserve sa bawat property na in-offer ko, mag-reserve na kayo. Dahil ng property, patagal ng patagal, pamahal ng pamahal, palayo ng palayo. Yun lang po at maraming salamat po.